Hack Story presents. Hindi ko alam kung may mukha pa ba akong ihaharap sa mga kapitbahay ko, Pe. Nakakahiyang ginawa ng anak mo. Aba, ba't ako ang sinisisi mo, Bineng? Pareho natin siyang pinalaki ng maayos. Siya ang nagdesisyon na sirain ang buhay niya. Pero ang sakit sa dibdib. Alam mo, kanina lang habang namamalengke ako, para kung ipapako sa krus kung tingnan ng mga tsismosa. Rinig na rinig ko ang mga sinasabi nila na kesyo tumakas daw si Estor sa seminaryo dahil may nabuntis na babae. Mga makakati talaga ang dila ng ilan. Ang daming nilagay na sahog na ani mo ba ay palabok kahit hindi naman nila alam ang katotohanan talaga. Eh ano ang isasagot ko sa kanila? Gusto mo mag-iskandalo ako doon? Eh hindi ko nga alam kung bakit bigla na lang umuwi ang anak mo. Kagabi, nadala ang lahat ng gamit niya. Kaya nga kakausapin natin siya ngayon para maintindihan natin ang sitwasyon. Kailangan niyang magpaliwanag sa atin. Nakatayo si Estor sa gilid ng pinto ng kanyang maliit na kwarto. Naririnig niya ang bawat salita ng kanyang mga magulang. Nag-uusap ito sa sala. Mabigat ang kanyang mga hakbang nang lumabas upang harapin sila. Inay, Iday, nandito na po ako. Aba, at nagpakita ka rin. Ano ba talagang nangyari, Estor? Bakit ka tumakas sa seminaryo? Anak, sabihin mo ang totoo. May nagawa ka bang kasalanan sa loob? May ninakaw ka ba? O baka totoo ang tsismis na may nabuntis ka? Kung ano man po ang narinig ninyo na may nabuntis ako, hindi po yun totoo. At wala rin po akong ninakaw. Walang katotohanan ang mga sinasabi ng mga tao. Tingin niyo po ba kaya kong gawin kung ano man ang sinasabi nila dahilan bakit ako umalis sa kumbento? Kung ganon, bakit ka umuwi? Bakit ngayon ka pa tumigil sa pag-aaral mo bilang pare? Ilang taon na lang o ordinahan ka na. Pinagmamalaki ka pa naman ni Padre Bisauro. Hindi ko na po kaya, Itay. Anong hindi kaya? Napagod ka ba sa pag-aaral? Pwede ka namang magpahinga at makipag-usap sa rektor ng seminaryo. Bibigyan ka nila ng oras. Hindi po dahil sa pag-aaral o sa pagod. Eh ano nga? Ipaintindi mo sa amin, bakit ka umalis? Bakit mo binigo ang kura? Gusto naming malaman ang totoo mula sa'yo. Tumakas ako dahil kay Ricaela. Ricaela? Ang anak ng mga Hidalgo? Opo, Inay. Nababaliw ka na ba? Ano ang kinalaman ng babaeng yon sa pagpapari mo? Mahal ko siya, Itay. At bago ako pumasok sa seminaryo, nangako kami sa isa't isa. Sinabi niya na hihintayin niya ako kung magbago ang isip ko. Diyos ko, Estor. Mayaman ang mga Hidalgo. Wala tayo sa kalingkingan ng kayamanan at kapangyarihan nila. Hindi kayo bagay. Langit sila. Lupa tayo. Hindi naman po mahalaga ang pera sa kanya. Mabuti siyang tao. Kahit na. Alam mo ba ang huling balita? Kinasal na yung babaeng sinasabi mo sa mayamang negosyante mula sa Maynila. May piging pa nga silang inihanda ng nakaraang linggo lang. Wala ka nang babalikan. Alam ko pong kinasal na siya. Nalaman ko po ang lahat mula kay Carlito. Kaya nga ako tumakas. Para ano? Para guluhin ang pagsasama nila? Anak, kasal ng tao. Hindi po. Alam kong hindi niya gustong ikasal, Inay. Siguro, pinilit lang siya ng mga magulang niya para sa kasal na yon. Para sa negosyo ng pamilya nila. Alam kong hindi niya mahal si Fredo. Wala tayong pakialam kung mahal niya o hindi. Mag-asawa na sila sa mata ng batas at ng simbahan. Ang paglapit mo sa kanya ay isang malaking kasalanan sa Diyos. Tay, nangako ako sa kanya na hanggang hindi pa buo ang desisyon ko sa pagpapare, ay pwede ko siyang balikan.
Pinili ko siya dahil alam kong hindi siya kailanman magiging masaya sa lalaking hindi naman siya minahal. Estor, gumising ka nga sa katotohanan. Masisira ang buhay mo. Masisira din ang buhay natin. Ipinahiya mo na nga kami kay Padre Bisauro. Tapos, gagawa ka pa ngayon ng isa na namang kasalanan? Alam mo ba na hinahanap ka niya sa amin? Tinatanong kung napano ka na? Ano po ang sinabi niyo sa kanya? Sinabi ko na masama ang pakiramdam mo, kaya hindi ka makalabas. Pero alam ko na alam niyang totoo. Kaya gusto kaya makausap ng maayos. Bukas na bukas din. Hindi ako pupunta sa simbahan. Hindi na ako babalik doon. Pupunta ka. Ako mismo ang kakaladkad sa'yo papunta kay Padre Bisauro. Hihingi ka ng tawad at magmamakaawa na tanggapin ka ulit sa seminaryo. Kahit kalad ka rin niyo ako, tatakas pa rin ako, Itay. Wala na akong planong magpare. Bakit ba napakatigas ng ulo mo? Saan ba kami nagkulang ng tatay mo? Ibinigay namin ang lahat para makapag-aral ka. Ang buong purok, maging ang kura, ay may mataas na pangarap para sa iyo, anak. Bakit pinibigo mo naman kami ng ganito? Para kanino? Para sa babae na gabundok ang taas na kailanman ay hindi mo mararating? Wala po kayong pagkukulang. Naging mabuti kayong mga magulang. Patawarin niyo ako kung binigo ko kayo ngayon. Pero hindi ko kaya maglingkod sa harap ng Diyos habang alam kong ibang gustong tahaking landas ng puso ko. Ang dapat mong pagsisihan ay ang pagtalikod mo sa bukasyon para lang sa isang babaeng hindi ka naman ipinaglaban. Hindi totoo yan. Ipinaglaban niya ako dati. Sinubukan niya magpaliwanag kina Don Jovito. Ngayon, ako naman ang lalaban para sa kanya. Lalaban? Paano ka lalaban, Estor? Kasal na siya. May asawa na ang tao. At suot niya na ang singsing ng ibang lalaki. Kahit magwala ka sa harap ng hasyenda nila, wala kang magagawa. Totoong sinasabi ng tatay mo, anak. Sira na talaga ang isip mo. Paano ka lalaban sa asawa niya? May mga armadong tauhan yun na nagbabantay sa asyenda. Wala kang laban sa pera at kapangyarihan nila. Baka ipapatay ka pa nila. Hindi ko naman po balak gumawa ng gulo, Inay. Gusto ko lang marinig mula mismo sa kanya. Kung totoong masaya siya kay Fredo, tatanggapin ko. At kung hindi, ano ang gagawin mo? Itatanan mo ang asawa ng may asawa? Hindi ka aalis ng bahay na ito. Aalis po ako, Itay. Kung totoo mang huli na ang lahat, kailangan ko pa rin siyang makita. Kahit sa huling pagkakataon. May hawak po akong mahalagang bagay na pagmamay-ari niya. Gusto ko itong ibalik bilang normal na pagpapaalam. Ano bang ibabalik mo? Huwag mo nang ituloy yan. Isang kwintas. Ibinigay niya ito sa akin bilang paalala nung araw bago ako umalis patungong seminaryo. Kung talagang kailangan ko siyang kalimutan, kailangan kong ibalik ito ng personal para tuluyan ng maputol ang ugnayang nagkukonekta sa amin. Kinuha ni Estor mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kwintas na nakabalot sa lumang panyo. Mahigpit niya itong hinawakan habang nakatingin sa kanyang mga magulang. Ramdam niyang bigat ng kanyang desisyon. Kung tutuloy ka sa plano mo, huwag ka nang babalik dito sa bahay natin. Hindi ko kailangan ng anak na swail. Kupe, tama na. Huwag mong pagsalita ng ganyan ng anak natin. Kaisa-isa natin siyang anak. Hayaan mo siya, Bining. Pinili niya ang dang ito. Wala na tayong magagawa kung gusto niyang sirain ang pangalan natin at ang sarili niya. Patawad po, Itay. Inay. Estor, anak. Pakiusap. Huwag ka nang pumunta sa hasyenda. Maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Tayo na lang ang aalis sa bahay na to kung nahihiya ka. Babalik po ako kapag maayos na ang lahat. Pangako yan, Inay. Ako ang sumira ng pangalan ko at nagdala ng gulo sa pamilya natin. Kaya ako rin ang mag-aayos. Huwag ka nang bumalik kung iskandalong idudulot mo. Umalis ka na bago pa ako tuluyang magalit sa iyo ng tuluyan. Lumabas ng bahay si Estor. Hindi niya nanilingon ng kanyang ina
na patuloy sa pag-iyak habang pinapakalmang nagiinit pa rin ang ulo ng kanyang ama. Madilim na daan ang kanyang tinahak para sa magulong sitwasyon dahil sa piniling desisyon. Tahimik ang paligid, ngunit maririnig ang mga yabag ng kanyang mga paa. Kailangan ko makita si Ricaela. Kailangan ko itong gawin upang malaman kung may lugar pa ba ako sa puso niya. Kung ito man ang huling sandali upang magpaalam. Kung ito man ang huling sandali upang magpaalam ay tatanggapin ko. Pero ang mahalaga ngayon, makausap ko siya. Bulong ni Estor sa kanyang sarili habang binibilisan ang lakad. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa unti-unting lumitaw sa kanyang paningin ang mataas na pader ng Hacienda Hidalgo upang palihim na magpaalam at ibalik ang kwintas na alaala ng kanilang matamis na nakaraan. Tumikil si Estor sa tapat ng malaking gate ng hacienda. Mula sa loob, narinig niyang malalakas na hiyawan, tawanan at ang bilis ng takbo ng mga kabayo. Nagkakarera ang mga tauhan at ang mga kapatid ni Ricaela na lalaki, magbabandang dapit hapon. Nandito na ako, Ricaela. Mahinang sabi ni Estor bago siya dumaan sa isang sikretong daan na paloob ng hacienda. Sa malawak na lupain ng Hacienda Hidalgo, umaalingaw-ngaw ang malalakas na hiyawan at ang mabilis na yabag ng mga kabayo. Puspusan ang pangangarera ng tatlong magkakapatid na Hidalgo. Nag-uunahan sila patungo sa gate habang nagkakantsawan, nagpapaligsahan para mauna. Kahit anong gawin mo, Ricardo, hindi mo maaabutan ang kabayo ko. Ako ang pinakamabilis na ranchero sa bayan natin. Huwag kang masyadong mayabang, Richmond. Tingnan mo si Renato. Nasa likuran ko na. Baka maiwan ka pa sa huli kapag hindi mo inaayos ang hawak mo sa renta. Tumabi kayong dalawa. Ako ang mananalo rito. Walang makakatalo sa alaga kong ito. Hindi pa tapos ang karera, Renato. Huwag kang magmakampante. Tingnan lang natin, Renato. Kapag nadapa yung kabayo mo, pagtatawanan tala kita. Mahina pa naman yan sa mga kurbada. Inggit ka lang dahil nahuli ka pa rin. Bilis! Takbo ba? Huli na kayong dalawa! Ako nang nauna sa tarangkahan! Sa huling hakbang, naunahan ng kabayo ni Renato ang dalawa. Nagtawanan sila habang bumababa sa kanilang mga alaga. Pawisan, ngunit masisigla. Saktong pagbaba nila ay ang paglapit naman ni Estor mula sa labas ng tarangkahan. Sabi ko na sa inyo eh! Ako ang mananalo! Kailangan nyo pang magsanay araw-araw para matalo ako. Nakatama ka lang ngayon, Renato! Sa susunod na linggo, sisiguraduhin kong pakakainin kita ng alikabok. Ayusin mo muna ang paghawak mo sa renta mo bago ka magyamang, Richmond. Muntik ka na nga mahulog kanina dahil sa sobrang bilis mo eh. Sino yun nakatayo sa labas? Estor? Ikaw ba yan? Magandang gabi, Richmond. Renato, Ricardo. Pasensya na at sa butas ako dumaan. Hindi ko kasi kilala ang mga bagong bantay nyo eh. Aba, ang seminaristang kaibigan ni Ricaela. Napadalaw ka yata. Halika rito. Kakatapos lang ng karera namin at nanalo ako. Kailangan nating magdiwang. Gusto mo sumama, uminom? Uminom? Nababaliw ka ba, Renato? Alam mo ba ang mga balita sa bayan tungkol sa kanya? Bakit mo papapasukin sa pamamahay natin ang taong yan? Ricardo, tumigil ka nga. Kaibigan natin si Estor bago pa man siya pumasok sa seminaryo. Dati yun, Richmond. Ngayon, isa na siyang malaking kahihiyan sa buong bayan. Anong ginagawa mo rito, Estor? Kung si Ricaela ang hinahanap mo, huwag ka nang umasa. Kasal ng kapatid namin kay Fredo at nasa Maynila sila ngayon kasama ni na Papa. Gusto ko lang sanang ibalik ang kwintas niya, Ricardo. Para makapagpaalam na ako ng maayos at matapos ng lahat. Umalis ka na. Wala kang lugar dito. We don't need your explanation. Hindi mo ba naiintindihan? At ayaw namin magkaroon ng ugnayan sa isang katulad mo. Huwag ka naman ganyan, Ricardo. Bigyan mo ng pagkakataon ng tao. Nandito na siya, oh.
Ikaw ang huwag makialam dito, Renato. Kung malaman ni Fredo na nandito siya, siguradong magagalit yun. Mahiya ka naman sa sarili mo, Estor. Wala kang maipagmamalaki. Si Fredo ay nakapag-aral sa ibang bansa at kayang ibigay ang lahat ng gastusin ng kapatid namin. Kahit na buhay mo pa. Ikaw? Anong kaya mong ibigay kay Ricaela? Ang mga dasal mo? Wala akong pakialam kay Fredo. Wala rin akong pakialam sa negosyo niyo. Hindi nabibili ang totoong pagmamahal, Ricardo. At alam ninyong lahat yan. Mahal ko si Ricaela. At alam kong hindi siya masaya sa lalaking yun. Ang kapal naman ang mukha mo. Sino ka ba para magsabi niyon? Isang duwag na tumakas sa kumbento. Huwag na huwag mong lalapitan ang kapatid ko. Hindi ako duwag. Ipinaglalaban ko lang kung ano ang tama para sa aming dalawa. Tama? Ang sirain ng pamilya namin ang tama para sa'yo? Subukan mo lang gulin si Ricaela, Restor. Subukan mo lang guluhin si Ricaela, Estor. Sinasabi ko sa'yo, magkakasubukan tayo. Papatayin kita kapag nilapitan mo siya. Habang nagtatalo ang dalawa, ay pasimpleng naglakad pabalik sa kusina ang kasambahay ng mansyon na si Manang Delia mula sa gilid ng pinto. Baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Rinig na rinig niya ang mabibigat na banta at matitinding bangayan ng dalawa. Tama na yan! Ako ang panganay rito kaya ako ang masusunod. Sasama si Estor at iinom tayong 4. Manang Delia, maganda ka ng alak sa sala. At ikaw, Ricardo, kung ayaw mong sumali, pumasok ka na sa kwarto mo. Huwag sisisihan mo to, Richmond. Nagdadala ka ng malas sa sarili nating pamamahay. Pumasok ang 4 sa malawak na silid ng sala. Ipinatong ni Manang Delia ang mga baso at malaking bote ng matapang na alak sa lamesa. Habang nagpupuno ng inumin ng kasambahay, umigting ang tensyon sa pagitan ni Estor at Ricardo. Oh, uminom muna tayo. Kalimutan nyo na muna ang kung anumang sama ng loob na kinikimkim ninyo. Estor, tikman mo itong alak namin. Galing pa ito sa isang sikat na destillerya sa Pangasinan. Salamat, Renato. Sana lang hindi ka mabulunan. Paano mo nasisikmurang umupo sa hapag namin pagkatapos ng ginawa mong kahiyan sa mga magulang mo? Alam kong pagkakamali ko, Ricardo. At handa akong harapin yon. Pero hindi ko pagsisisihan ang nararamdaman ko para sa kapatid ninyo. Sinabi ng tama ng usapang yan, Ricardo eh. Inumin mo na lang yung mga nasa baso mo at tumahimik ka na. Nandito tayo para mag-inuman. Hindi para magdebate tungkol sa pag-ibig. Tama yan. Gusto ko bang uminom hanggang umaga eh. Wala namang trabaho para magtrabaho bukas. Ikaw naman palaging walang ginagawa. Ako nagbabantay sa mga tauhan natin sa palayan araw-araw. Habang ikaw, panay karera. Huwag mo ko simulan, Ricardo ah. Kung gusto mo, palit tayo ng trabaho. Tingnan natin kung tumagal ka maghapon sa ilalim ng araw. Kahit kailan talaga hindi kayo magkasundo. Ganitong-ganito pa rin kayo mula ng mga bata pa kayo. Kaya nga kailangan palagi ako nasa gitna nila. Kung wala ako, baka nagpatayan na itong dalawang to. Tagay, Estor, para sa pagkakaibigan nating 4. Kahit na ganito ang sitwasyon. Salamat, Richmond. Ang tapang ng alak ninyo. Matagal-tagal na rin ako hindi nakatikim ng ganito. Simula nang pumasok ako sa seminaryo. Kaya nga hindi ka nababagay doon. Isa kang mapagpanggap, Estor. Magaling ka lang magsalita pero sa totoo lang, sarili mo lang iniisip mo. Isa bang salita mo, Ricardo? At palalabasin na kita ng mansyon. Hayaan mo munang magpahinga ang tao. Paano ako hindi magagalit? Ang hirap-hirap ng sitwasyon ng pamilya natin. Tapos dadagdag pa ito. Kung alam lang ni na Papa na nandito siya, siguradong magwawala ang mga yon. Hindi na ako magtatagal, Ricardo. Pagkatapos itong alak, aalis na rin ako. Gusto ko lang talagang magpaalam ng maayos at maramdaman na naging bahagi pa rin ako ng buhay ninyo. Dito ka na matulog, Estor. Lasing ka na oh. Delikado ang maglakad mag-isa sa daan. Wala namang makakaalam na nandito ka. Nakakahiya na eh.
Baka dumating pa si na Manang Delia at makita ako nakahiga rito. Ako nang bahala kay Manang Delia. Ubusin na natin ang alak na to. Ubus na rin naman ang nasa baso ko eh. Dahil sa tindi ng alak at init ng ulo, hindi na malaya ng apat na unti-unti na silang nilalamon ng kalasingan. Bawat isa ay nakaramdam ng pagbigat ng katawan hanggang sa makatulog sila ng mahimbing sa sala. Hindi nila alam na ang gabing yun ay ang gabing gigimbal sa buhay ng lahat. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Estor at nauuhaw. Hilong-hilo siya habang pilit na iminumulat ang kanyang mga mata. Pagmulat niya, tumambad sa kanyang isang kahindik-hindik na tagpo. Nakita niya mga kaibigang naliligo sa sariling dugo. Richmond? Ricardo? Renato? Anong nangyari? Richmond? Gumising ka! Richmond! Naririnig mo ba ako? Sa sobrang gulat at kawalan ng wisyo, nilapitan niya si Richmond at hinawakan ng hawakan ng kutsilyo sa dibdib nito. Inisip niya na bunutin nito upang saklolohan ang kaibigan. Saktong paghugot niya nito ay ang pagbukas ng pinto mula sa kusina. Nanlaki ang mga mata ni Manang Delia nang makita si Estor na may hawak na dugo ang patalim. Agad na pumasok sa isip ng kasambahay ang matinding bangayan at pagbabanta ni na Ricardo at Estor. Ay, Diyos ko! Pinatay mo sila! Manang Delia, maniwala kayo. Hindi ako ang gumawa nito. Wala akong ginawa sa kanila. Kakagising ko lang. Sinungaling! Rinig na rinig kong away ninyo ni si Ricardo kanina. Hindi malabong ikaw ang may pakana nito. Mga tauhan! Pumasok kayo rito! May mamamatay tao sa loob ng bahay! Makinig ka muna sa akin. Kailangan natin silang dalhin sa pagamutan. Baka masagipan natin sila. Huwag kang lalapit! Mamamatay tao! Pinatay mo ang mga alaga ko! Mga tauhan! Pilisan ninyo! Agad na nagdagsaan ang mga tauhan ng mansyon mula sa labas. May mga hawak na itak, handang palayasin si Estor palabas at ituro siya bilang suspect sa massacre sa magkakapatid na Hidalgo. Mabilis na nagkagulo sa loob ng mansyon ng mga Hidalgo. Agad na pinalibutan si Estor ng mga tauhan na may hawak na matatalim na itak. Handang-handa na siyang palayasin. Huwag mo nga hayaang makatakas yan. Siya ang pumatay sa mga amo natin. Wala akong ginawa. Maniwala kayo sa akin. Kakagising ko lang. Huwag niyong pakinggan ang mamamatay tao na yan. Nakita ko siya. Hawak niya ang kutsilyo at puno ng dugo ang mga kamay niya. Hulihin niyo siya at dalhin sa konstabulary. Umatras si Estor palabas ng pintuan habang pilit na iniiwasan ng bawat taga ng itak mula sa mga tauhan. Wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang tumakbo patungo sa kwadra ng mga kabayo. Mabilis siyang sumampa sa isa sa mga nakahandang kabayo at hinilang renda nito palabas ng malaking tarangkahan. Hindi ka lang mamamatay tao. Magnanakaw ka ba? Ibalik mo ang kabayo yan. Habulin nyo! Kumuha rin kayo ng kabayo! Bilisan nyo! Babanda ako sa kabilang kalsada para harangin siya. Bilis! Tumakbo ka pa ng mabilis. Mas bilisan mo ba? Pilit na pinapatakbo ni Estor ang kabayo sa gitna ng madilim na kakahuyan palabas ng asyenda. Dinig na dinig niya ang malalakas na yabag ng 3 kabayong humahabol sa kanya mula sa likuran. Papalapit na ng papalapit ang mga tauhan at naririnig niya na ang paghawi ng mga itak sa hangin. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, natalisod ang unang paa ng kanyang kabayo sa isang malaking bato sa gitna ng daan. Dumaosdo sila sa lupa at umilapon si Estor papunta sa matitinik na halaman. Aray! Diyos ko, tulungan mo po ako. Ayun siya! Natumbang kabayo! Dito siya dumaan! Nakita ko siya! Pinilit ni Estor na tumayo kahit puro galos na ang kanyang braso, binti at ang mukha. Pumasok siya sa masalimuot na tagong bahagi ng gubat. Kabisado niya ang lihim na daang ito dahil madalas nila itong daanan ni Richmond
noong mga bata pa sila. Tumakbo siya ng tumakbo kahit hirap na siyang huminga. Nasaan na siya? Nawalan bigla sa paningin ko. Hanapin niyo sa likod ng mga puno! Hindi pwedeng makatakas ang lalaki yan! Kailangan natin siyang mahuli bago tayo malintian kapag bumalik na sina Don Jovito at malaman na namatay ang mga anak nila. Wala na siya rito. Masyadong masukol ang daan patungo sa kabilang bayan. Hindi na makakapasok ang mga kabayo natin sa bahaging ito ng gubat. Sige! Bumalik na muna tayo sa asyenda. Sigurado nga hanapin na siya na buong bayang kinabukasan. Patuloy sa pagtakbo si Estor kahit alam niyang hindi na siya sinusundan. Halos kapusin siya ng hininga nang marating niyang likurang bahagi ng simbahan ng Pantabangan. Malakas at sunod-sunod niyang kinalampag ang pinto ng sakristi. Carlito, buksan mo ang pinto. Carlito, parang awa mo na. Sino yan? Madaling araw na. Sarado ng simbahan. Ako ito, si Estor. Buksan mo. Kailangan ko ng tulong mo ngayon din. Mabilis na binuksan ni Carlito ang mabigat na pinto. Laking gulat niya nang makita ang kaibigan na puro sugat, hingal na hingal at may mga mantsa ng dugo sa damit. Estor, ano nangyari sa'yo? Bakit may dugo ang damit mo? Pumasok ka kaagad bago may makakita sa'yo sa labas. Carlito, tulungan mo ako. Wala akong ginawa. Pinagbibintangan nila ako at gusto nila akong patayin. Huminahon ka muna. Maupo ka rito sa gilid. Anong pinagbibintangan? Bakit ka nila hinahabol? Patay na sina Richmond, Ricardo at Renato. Pinatay sila sa loob ng hasyenda. Diyos ko! Ang magkakapatid na Hidalgo? Paano nangyari yun? Di ba? Napakalaking pamilya nila at maraming gwardya. Nag-inuman kami kagabi. Natulog ako dahil sa tindi ng alak na ibinigay nila sa akin. Pagkagising ko, naliligo na sila sa sariling dugo. Nang subukan kong tulungan si Richmond, saktong nakita ako ni Manang Delia. Hawak ko ang kutsilyo mula sa dibdib niya. Kaya inakala niyang ako ang pumatay. Teka! Huminga ka muna ng malalim, Estor. Nasaan ang mga pumatay? Nasaan ang mga pumatay? Hindi ko alam. Galit na galit ang mga tauhan ng asyenda at hinabol ako. Kaya hindi ko na alam kung sino ang gumawa sa kanila ng krimen na yun. Muntik na nila akong mapatay sa daan. Carlito, kailangan ko magtago. Siguradong magsusumbong na ang mga yon sa mga konsabularyo. At baka ipabitay pa ako kapag natunto nila ako. Maniwala ka sa akin. Hindi ka nila mahanap dito. Naniniwala ako sa iyo, Estor. Alam kong hindi mo magagawa ang binibintang nila. Kilala kita mula pa noong magkasama tayo sa seminaryo. At hindi mo magagawang pumatay ng tao. Salamat, Carlito. Ikaw lang ang matatakbuhan ko ngayon. Nasaan si Padre Bisauro? Kailangan ko siyang makausap para matulungan niya ako magpaliwanag sa mga konsabularyo. Wala si Padre Bisauro rito eh. Umalis siya kahapon patungong Kabanatuan para sa isang malaking kumbensyon ng mga pare sa buong probinsya. 1 linggo pa bago siya bumalik dito sa Pantabangan. Ako lang ang naiwan dito sa loob kasama sina Rudy at Guryo. Kung ganun, saan ako magtatago? Kapag nakita ko ni na Rudy at Guryo, siguradong ipagkakalat nila sa buong bayan. Alam mo namang mga tsismoso, mga kampaniro na yun. Huwag kang mag-alala. Itatago kita rito sa bell tower. Wala namang umaakyat dun bukod sa akin eh kapag naglilinis ako at nagpapatugtog ng kampana tuwing orasyon. Halika na, bago pa may magising na seminarista. Dahan-dahang naglakad ang dalawa, paakyat sa makitid at maalikabok na hagdanan ng kampanaryo. Pagdating sa pinakaitaas, pinaupo ni Carlito si Estor sa isang lumang bangko na gawa sa kahoy. Dito ka muna, Estor. Kukuha ako ng tubig at abito. Pamalit dyan sa suot mo. Huwag kang lalapit sa bintana ha, para hindi ka makita mula sa labas. Salamat talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka rito. Babalik ako agad ha. Ilak mo ang pinto ha, paglabas ko. At huwag kang magsasalita.
Sakto namang pagbaba ni Carlito sa ground floor, narinig niyang malalakas at sunod-sunod na katok mula sa main door ng simbahan. Sumilip siya at nakita niya sina Rudy at Goryo na pawis at mukhang natatananta. Binuksan niya ito ng bahagya. Rudy! Kuryo! Bakit napakaaga nyo rito? Wala pa namang misa at mamaya pa ang trabaho nyo. Carlito, narinig mo ba ang malaking balita? May masakir daw na nangyari sa Hacienda Hidalgo. Totoo sinasabi niya. Patay ang 3 anak na lalaki ni Don Jovito. At ang masakla pa rito, ang kaibigan mong si Estor ang itinuturong pumatay sa magkakapatid. Si Estor? Paano mangyari yun? Di ba, tumakas yun sa seminaryo at hindi na nakipag-ugnayan sa mga Hidalgo? Nandoon daw siya kagabi. Nakita mismo ni Manong Delia na hawak ni Estor ang patalim na ginamit sa pagpatay. May patong na sa ulo niya ngayon na 50,000 piso. Pinaghanap na siya ng mga konsabularyo sa buong probinsya. Hindi naman siguro duman sa simbahan ang mamamatay tao na yun. Alam mo ba na baka dito niya naisipang magtago? At isa pa, di ba kaibigan ka niya? Hindi naman kaya nagkausap kayo at pinuntang kanya matapos ang ginawa niyang krimen? Wala siya rito. Nakasara ng simbahan buong gabi. Isa pa, tingin niyo ba magtatago ang isang napakasamang kriminal sa bahay ng Diyos? Banal ang lugar na to. Siguradong makukonsensya yun at lalayo bago pa siya makapasok ng pinto. Sa bagay, may punto ka Carlito. Masyadong banal ang simbahan para pamahayan ng kriminal na tulad niya. Hindi pa man siya makatapak sa loob, baka nalusaw na siya. Kaharap ang mga santo at Panginoon. Alam niyo ba, may nakapagsabi sa akin na kaninang madaling araw bago kay dumating, nakita raw si Estor na sumakay papuntang Rizal. Baka nandun na siya nagtatago ngayon para makalayo. Sa Rizal? Posible. O sige, mauna na kami Carlito. Nang masiguradong nakaalis na sina Rudy at Goryo, papalayo sa kalsada, mabilis na bumalik si Carlito sa bell tower, dala ang pagkain, tubig at pamalit na damit. Ano yun, Carlito? Sino ang mga kumakatok sa baba? Sina Rudy at Goryo. Kumakalat na ang balita sa buong bayan. May patong na sa ulo mo, Estor. Hinahanap ka na ng mga konsabularyo at lahat ng tao sa Pantabangan. Kailangan kong umalis dito. Madadamay ka pa kapag nalaman nilang itinatago mo ako rito sa loob. Wala kang pupuntahan. Sinabi ko na sa kanila na nakita kang sumakay ng bus patungong Rizal. Dahil matatabil ang mga dila ng mga kampanero na yon, baka ipaalam nila yon at doon maghanap ang konsabularyo. Kaya ligtas ka na rito ngayon. Pero, paano ko mapapatunayan na wala akong kasalanan? Kung nandito lang ako, nakakulong sa taas. Ako ang lalabas para mag-imbestiga para sa iyo. Makikibalita ako sa mga nangyayari sa asyenda at kung kailan darating si Fredo. Manatili ka lang dito at huwag na huwag kang gagawa ng ingay kahit anong mangyari. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Puprotektahan ko si Rekaela kahit na kapalit pa ang sarili kong buhay. Hindi ko hahayaan na isunod siya ng mga taong pumatay sa kanyang mga kapatid. Lumipas ang 3 araw na puno ng pagtatanong at takot para kay Estor. Sa loob ng makipot na bell tower ng simbahan ng Pantabangan, tahimik siyang naghihintay ng mga kasagutan. Mabilis na umakyat ang kanyang kaibigang si Carlito. Bit-bit ang ilang tinapay at mga bagong balitang nakalap nito. Estor, kumain ka muna. Kailangan mo ng lakas. May mga bagong balita ako mula sa labas. Salamat, Carlito. Anong balita? May nakakita na ba sa mga totoong pumatay kina Richmond? May mga nahuli na bang kahinahinalang tao ang mga konsabularyo? Wala pa rin. Walang nakakaalam kung sino talagang pumasok sa asyenda ng gabing yun bukod sa'yo. Nakatutok ang lahat ng konsabularyo sa paghahanap sa'yo. Pero ang mas malaking balita, bumalik na sina Fredo at Rekaela mula sa Maynila kaninang madaling araw. Nandito na sila. Kumusta si Rekaela? Nakita mo ba siya? Kumusta ang kalagayan niya? Hindi ko siya nakita dahil dire-diretso ang kotse nila
sa asyenda. Balita ko hindi pa rin siya makapagsalita dahil sa sobrang pagkabigla. Pero si Fredo, nagpunta agad sa munisipyo. Nagbibigay siya ng pabuya na 10,000 piso sa sinumang makakapagturo sa'yo. 10,000 piso? Napakalaking halaga. Talagang gusto nilang mahuli ako. Umiiyak daw siya sa harap ng mga pulis. Nakikiusap siya na bilisan ang investigasyon dahil hindi niya matanggap ang nangyari sa mga bayaw niya. Nag-aalala rin siya para sa kaligtasan ng pamilya nila. Hindi ko siya masisisi, Carlito. Pamilya ng asawa niya ang pinatay. Bilang haligi ng tahanan nila ngayon, kailangan niyang protektahan si Ricaela. Ang problema lang, maling tao ang hinahabol nila at ng mga konstabularyo. Kailangan mo mag-isip ng mabuti, Estor. Sino ba talaga ang mga maaaring pumatay sa magkakapatid? Wala ka ba talagang nakitang mukha? Baka may narinig kang usapan nila bago nila pinatay sina Richmond. Wala, Carlito. Wala talaga akong alam sa mga nangyari. Tulog na tulog ako. Blanco ang isip ko. Sa isip ni Estor, pilit niyang binubuo ang mga piraso ng nangyari bago siya tuluyang mawalan ng malay. Ang huli niyang natatandaan ay ang matinding pagtatalo nila ni Ricardo sa sala ng mansyon. Matapos ang bangayan, pinilit nilang inubos ang isang buong bote ng matapang na alak. Unti-unting bumigat ang kanilang mga talukap hanggang isa-isang bumigay ang kanilang mga katawan at nakatulog sila ng mahimbing. Lingid sa kaalaman ni Estor, tahimik na bumukas ang pintuan ng mansyon sa kalagitnaan ng gabi. Pumasok ang 3 lalaki na kasibilyan na sa unang tingin ay parabang mga tauhan lamang ng asyenda. Walang anumang salitang namutawi mula sa labi ng mga salarin. Gumalaw sila ng mabilis at tahimik gamit ang kanilang mga patalim. Walang awang tinapos ng mga lalaki ang buhay ni na Richmond, Ricardo at Renato habang ang mga ito ay natutulog. Bago lisanin ng silid, hinubad ng mga salarin ang mga gintong relo at singsing ng magkakapatid upang palabasing isang panloloob ang insidente. Saka sila mabilis na naglaho palabas nang walang nililikang anumang ingay. Ang huli kong natatandaan, ang pagpikit ng mga mata ko dahil sa sobrang hilo. Paggising ko dahil sa tindi ng uhaw, nakita ko na lang na naliligo sa sariling dugo ang mga kaibigan ko. Nang subukan kong tulungan si Richmond, nakita ko ni Manang Delia. Kung ganon, talagang naplano ng maayos ang massacre na ito. Baka mga dayong tulisan mula sa kabilang probinsya na matagal nang nagmamanman dahil nga mayayaman ang mga hidalgo. Hindi ko alam, Carlito. Maging ako ay naguguluhan at walang malay sa kung ano ang totoong nangyari. Ako ang gagawa ng paraan para makakuha ng impormasyon. Sa ngayon, kailangan nating ilipat ang pinagtataguan mo. Aakyat mamaya sina Rudy at Guryo para maglinis ng mga kampana. Kapag nakita nila mga gamit mo rito, tsak na ipagbibigay alam nila yun para makuha ang pabuya ni Fredo. Kung ganun, saan ako pwedeng magtago na hindi nila madaling makikita? Kailangan kitang ilipat sa kumpisalan sa ibaba. Bukas ang simbahan ngayon para sa mga nagnonovena, pero walang pari. Ilak mo ang pinto mula sa loob at huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Babalikan kita kapag tapos na sila maglinis. Dahan-dahang bumaba ang dalawa mula sa kampanaryo upang hindi makalika ng ingay. Pumasok si Estor sa loob ng makipot na kumpisalan at tahimik na isinara ang pinto. Iniwan siya ni Carlito roon upang ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa labas ng simbahan. Lumipas ang ilang oras hanggang sa makarinig si Estor ng marahang pagbukas ng pinto sa kabilang bahagi ng kumpisalan. May pumasok na isang babae. Umiiyak ito ng mahina. Nakilala agad ni Estor ang pamilyar na hikbi, si Ricaela. Agad niyang kinuha ang kanyang panyo at tinakpan ang butas ng kumpisalan upang ibahin ang kanyang boses gamit ang matalim na tono ng pagchant ng Latin.
Padre, patawarin niyo po ako dahil makasalanan ako. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakakumpisal. Sabihin mo sa akin ang iyong mga kasalanan, anak. Makikinig ang Diyos sa iyong mga pasakit at mga katanungan. Hindi po ako pumunta rito para humingi ng tawad para sa maliit na bagay, Padre. Pumunta po ako rito dahil pakiramdam ko mababaliw na ako. Punong-puno ng gulo at pagtataka ang puso ko ngayon. May mga masasamang taong pumasok sa pamamahay namin at sinira ang pamilya ko. Nararamdaman ko ang matinding bigat sa iyong mga salita. Ano bang nangyari? At ganyan kabigat ang iyong dinadala? Pinatay nila ang 3 kapatid ko, Padre. Ang mga kuya ko. Pinatay sila nang walang kalaban-laban sa sarili naming pamamahay. Habang nasa Maynila kami. Hindi ko matanggap. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan nilang patayin ang mga kuya ko. Isang napakalaking trahedya yan para sa inyong pamilya. Nasaan ang iyong mga magulang? May kasama ka ba na nagbibigay sa iyo ng lakas? Nasa hasyenda po ang mga magulang ko. Umiiyak lang si Mama buong araw. Si Papa naman, muntik nang atakihin sa puso nang mabalitaan namin ang nangyari. Mabuti na lang at naroon si Fredo, ang asawa ko. Inaalagaan ba kayo ng maayos ng iyong asawa sa gitna ng pagsubok na ito? Opo, ginagawa niyang lahat, Padre. Siya ang kumakausap sa mga konstabularyo. Inaalagaan niya sina Papa at Mama. At siya rin ang nag-aasikaso ng malaking pabuya para mahanap ang mga gumawa nito. Nagpapasalamat ako sa Diyos at may sumasalo sa mga problema namin dahil hindi ko na talaga kaya. Ang pinakamasakit sa lahat, Padre, ang taong itinuturo ng mga ebidensya, ang itinuturong pumatay sa mga kapatid ko, ay ang lalaking dati kong pinakamamahal. Ang totoo, ang lalaking mahal ko pa rin hanggang ngayon. Ang lalaking pinakamamahal mo? Bakit siyang pinaghihinalaan ng mga tao at ng mga pulis? Nakita siya ng matagal na naming kasambahay. Hawak daw niya ang patalim sa mismong tabi ng mga bangkay ng kuya ko. Tumakas daw siya sa seminaryo dahil sa akin. Sinasabi ng lahat na ginawa niya yun dahil gusto niya akong bawiin. Pero hindi ko maintindihan. Kilala ko si Estor, Padre. Hindi siya mamamatay tao. Hindi niya kayang manakit ng kahit na sino. Lalo na ng mga kapatid ko na naging matalik din niyang kaibigan. Kung kilala mo ang kanyang puso, bakit ka nakararamdam ng labis sa pagkalito? Dahil natatakot ako, Padre. Paano kung totoo? Paano kung dahil sa pagmamahal niya sa akin, nawala siya sa sarili? Pero sa tuwing inaalala ko ang mga ngiti niya, ang kabaitan niya, sinasabi ng puso ko na imposible. May iba pang taong pumasok sa asyenda ng gabing yun. Nararamdaman ko yun. Pero lahat sila, kabilang na si Fredo, naniniwalang si Estor ang gumawa. Kung ganun, ano ang nais mong mangyari ngayon? Gusto ko siyang makita, Padre. Gusto kong itanong sa kanya ng harapan kung ano talaga ang nangyari. Gusto kong marinig mula mismo sa mga labi niya na wala siyang kasalanan. Dahil kung magpapakita siya at ipapaliwanag niya ang totoo, handa akong ipagtanggol siya sa lahat. Handa akong lumaban para sa kanya. Baka hindi pa ito ang tamang oras para magpakita siya. Kung ang lahat ng tao ay galit at naniniwala sa ebidensya, baka manganib lamang ang buhay niya. Siguro ay naghahanap din siya ng paraan upang mapatunayan kung sino talaga ang mga totoong salarin, upang hindi siya magmukhang sinungaling sa harap mo. Sana nga po, Padre. Araw-araw kong ipinagdarasal na sana'y mahanap ng mga tunay na magnanakaw o kriminal na gumawa nito. Gusto ko lang matapos na ang lahat ng ito. Gusto ko lang maging tahimik ulit ang buhay ko at malaman na ligtas si Estor. Huwag kang mawalan ng pag-asa, anak. Lalabas din ang katotohanan sa tamang panahon. Magpakatatag ka para sa pamilya mo at para na rin sa asawa mong tumutulong sa'yo. Ipagdarasal ko ang kaligtasan mo at ang hustisya para sa iyong mga kapatid. Salamat po, Padre.
Gumaan ng konti ang pakiramdam ko. Ipagdarasal ko na sana malaman namin ang totoo. Bago pa man makasagot si Estor, umalingaw-ngaw ang malakas na nag-aalalang boses ng isang lalaki mula sa bungad ng simbahan. Ricaela! Ricaela! Nandiyan ka ba sa loob? Nandito ako, Fredo! Nasa kumpisalin ako! Pababa na! Mabilis na naglakad si Fredo, papalapit sa kumpisalan. Rinig na rinig ni Estor ang bawat mabigat na hakbang nito. Bakit ka ba tumakas mula sa mga gwardya natin? Hindi mo ba alam na pinag-aalala mo kaming lahat? Sobrang mapanganib sa labas, Ricaela. Nagkalat ang mga konsabularyo dahil baka bumalik ang kriminal na yun anumang oras. Patawad, Fredo. Gusto ko lang talagang mapag-isa at mangumpisal para gumaan ang pakiramdam ko. Wala namang tao rito kundi kami lang ni Padre. Kahit na, hindi pwedeng basta-basta ka nalang aalis ng hasyenda na hindi nagpapaalam. Paano kung magkasalubong kayo ni Estor? Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip ng taong yun. Ayaw kong may mangyaring masama sa iyo. Hindi ko kakayanin kung pati ikaw ay mawawala sa akin. Naiintindihan ko, Fredo. Ligtas naman ako rito sa loob ng simbahan. Umuwi na tayo sa hasyenda. Halika na. Marami pa tayong aayusin para sa burol ni na Richmond bukas. Kailangan din nating bantayan sina Papa at Mama. Nandito lang ako palagi, Ricaela. Poprotektahan kita kahit anong mangyari. Narinig ni Estor ang papalayo at magkaagapay na hakbang ni na Fredo at Ricaela hanggang sa tuluyang magsarang malaking pinto ng simbahan. Naiwan siyang mag-isa sa loob ng madilim na kumpisalan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang panyo habang pinipigilan ang tuluyang pagtulo ng kanyang mga luha. Sa kabila ng sakit, mas tumibay ang determinasyon ni Estor na hanapin kung sino talaga ang mga salarin na pumatay sa kanilang mga kaibigan. Tahimik na nag-aayos ng mga kandilat ng Biblia si Carlito sa loob ng sakristi. Pilit niyang inililibang ang sarili habang iniisip ang mga susunod na problemang kinakaharap ni Estor. Biglang nakarinig si Carlito ng marahang pagbukas ng pinto mula sa likurang bahagi ng simbahan. Agad siyang nagtago sa likod ng malaking kabinet upang hindi makita. Pumasok ang tatlong lalaki. Nakilala agad ni Carlito ang isa sa kanila, si Fredo. Kasama nito ang dalawang lalaking tauhan ng hasyenda na humahabol sa kaibigan niya sa gabi ng krimen. Sigurado ba kayong walang tao rito? Baka may makarinig sa atin. Sigurado, boss. Sigurado po, Boss Fredo. Sinilip ko ang buong paligid ng simbahan kanina bago kayo pumasok. Nasa labas pa rin ang asawa ninyo at kinakausap ang mga madre at ang ibang mga tao. Tayo lang ang nandito sa likod. Mabuti. Kailangan natin mag-usap ng mabilis at malinaw. Ayaw kong pumalpak ang susunod nating hakbang. Nagawa na namin ang pinag-utos ninyo nung nakarang araw. Patay na ang tatlong magkakapatid at nakuha na namin ang mga alas nila para magmukhang pagnanakaw ang nangyari. Ang problema na lang natin ay ang lalaking nakatakas. Huwag ninyong alalahanin si Estor. Abala ang buong puwersa ng mga konsabularyo sa Pantabangan para hanapin siya. Ano ba naman palag na lalaking yun sa yaman at kapangyarihan ng katulad ko? Ang mahalaga ngayon ay ang titulo ng lupa at ang mga negosyo. Kailangan naming makuha ang buong bayad namin. Mahirap ang pinapagawa ninyo. Pumatay kami ng 3 hidalgo at kailangan naming lunukin ang aming konsensya habang harap-harapang nakikipagplastikan sa mga naiwang pamilya. Makukuha ninyo ang pera kapag natapos na ang lahat. May isa pa kayong kailangang gawin ngayong gabi. Ano naman yun, Boss Fredo? Kailangan ninyong tapusin si Ricaela. Halos tumigil ang paghinga ni Carlito sa kanyang pinagtataguan. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng kabinet upang hindi gumawa ng kahit na anong ingay habang nanlalaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang narinig. Ang asawa nyo? Bakit natin siya papatayin?
Hindi ba kailangan ninyo siya para makuha ang yaman ng Hidalgo? Hindi na. Kapag nawala si Ricaela, mapupunta sa akin ang buong karapatan bilang asawa niya kapag nawala na rin ang mga magulang niya. Kaya heto ang plano. Pag uwi natin mamaya, ipagtitimpla ko siya ng tiyaan na paborito niya. Pero bago yun, maghanda kayo ng lubid sa kwarto niya. Palalabasin nating nagbigti siya. Tama. Magmumukhang hindi niya kinayang lungkot sa pagkamatay ng kanyang mga kapatid. Hindi ba't kahanga-hanga? Kapag nakita ng mga pulis na nagpatiwakal siya, ang tanging iisipin lang nila ay nagpakamatay siya dahil sa sobrang lungkot. Eh paano ang mga biyenan nyo? Sina Don Jovito at Doña Emery? Ako nang bahala sa kanila. May inihanda akong laso na unti-unting sisira sa katawan nila na ihahalo ko sa mga ihahandang pagkain. Kapag namatay sila sa sakit, sa akin mapupunta ang Hacienda Hidalgo at ang lahat ng negosyo nila sa Maynila. Napakatalino nyo, Boss Fredo. At pagkatapos noon, saan na kayo pupunta? Paano na kami? Aalis ako. Naghihintay na ron si Gracia, ang babaeng totoong nagpapatibok ng puso ko. Kapag nakuha ko ng titulo at pera, sasama na ako sa kanya at iiwan ko ng bayang ito para sa inyo. Kaya siguraduhin ninyong malinis ang trabaho ninyo mamayang gabi. Masusunod po. Wala kayong dapat ipag-alala. Kami na ang bahala kay Ricaela mamaya. Aalis na ako. Kailangan kong balikan ang asawa ko sa labas bago pa siya magtaka kung bakit ang tagal ko. Lumabas kayo sa kabilang pinto para hindi kayo makita. Nakinig si Carlito hanggang sa tuluyang mawala ang yabag ng tatlong lalaki. Nang makasiguradong ligtas na, mabilis siyang lumabas mula sa sakristi at tumakbo patungo sa kumpisalan kung saan nagtatago si Estor. Binuksan niya ang pinto ng marahan, ngunit puno ng pagmamadali. Estor! Estor! Kailangan natin mag-usap ngayon din. Carlito, bakit pawis na pawis ka? Anong nangyari? Nakita mo ba si Fredo? Narinig ko ang lahat, Estor. Narinig ko mismo sa dalawang tainga ko ang buong plano ni Fredo. Ano? Anong plano ang sinasabi mo? Si Fredo ang may kasalanan ng lahat. Siyang nag-utos sa mga bayarang tauhan para patayin sina Richmond, Ricardo at Renato. Narinig ko ang usapan nila kanina, kasama ang dalawang lalaki. Tamang kutob ko. Siyang nagplano ng massacre para makuha ang yaman ng mga Hidalgo. At ako ang ginawa niyang panakip-butas sa mga pulis. Napakasama niya. Pero mas malala pa dyan ang plano niya, Estor. Kailangan din natin kumilos dahil papatayin din nila si Ricaela ngayong gabi. Ano? Papatayin niya ang sarili niyang asawa? Oo. Papalabasin nilang nagpatiwakal si Ricaela dahil sa depresyon. Gagawa sila ng pekeng ebidensya at ibibitin nila si Ricaela sa loob mismo ng kwarto niya. Pagkatapos noon, lalasunin niya ang mga magulang ni Ricaela. Tatakas siya, kasama ang kanyang kabit na nagngangalang Gracia. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Kailangan kong pumunta sa asyenda ngayon din. Kailangan kong iligtas si Ricaela bago pa nila siya saktan. Huwag kang padalos-dalos, Estor. Mapapatay ka ng mga tauhan niya bago ka makapasok. Nakakalat na rin ang mga konstabularyo sa labas. Kailangan natin ng plano at matibay na ebidensya. Ebidensya? Wala tayong ebidensya, Carlito. Paano maniniwala mga konstabularyo sa isang taong pinaghahanap ng batas? Mayroon tayong ebidensya. May hawak akong alas natin. Anong ibig mong sabihin? Anong ebidensya? Kaninang umaga, habang naglilinis ako sa likod ng simbahan, may nakita akong isang kaduda-dudang lalaki na sumisilip sa bintana. Mukhang nagtatrabaho rin siya sa asyenda at may nakasukbit na baril at patalim. Alam kong isa siya sa mga hitman na naghahanap sa'yo. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Nasaan ang lalaki yon? Hinampas ko siya ng pala mula sa likuran. Nang mawalan siya ng malay, tinalian ko siya ng makapal na lubid at itinago ko sa loob ng lumang bodega. Nang simbahan, hindi pa siya nagigising kanina bago ako pumunta sa sakristi. Siya ang magpapatunay na si Fredo ang utak ng massacre. Totoo ba ito, Carlito?
ginawa mo yun para sa akin? Siyempre, hindi kita iiwan sa laban na to. Halika, puntahan natin ang bodega at pilitin natin magsalita ang lalaki yun para maibigay natin sa mga pulis ang patunay natin laban kay Fredo. Mabilis na lumabas ang dalawa mula sa kumpisalan. Maingat silang naglakad sa madilim na pasilyo ng simbahan patungo sa lumang bodega na malapit sa kampanaryo. Pagdating nila sa tapat ng pinto, napansin agad ni Carlito na nakabukas ang kandado ng kanyang inilagay kanina. Teka, bakit bukas ang pinto? Sinigurado akong nakasara ito ng mahigpit bago ako umalis. Carlito, pumasok tayo. Bilis! Pumasok ang dalawa sa loob ng bodega. Bumungad sa kanila ang isang bakanting silya at ang mga naputol na lubid na nakakalat sa sahig. Wala nang lalaking tinalian ni Carlito. Wala siya rito, Carlito. Nakatakas siya. Paano nangyari yun? Dinoble ko ang pagkabuhol sa mga kamay niya. Diyos ko, baka may kasama siya na nagbukas ng pinto. Tingnan mo ang pagkaputal ng lubid. Ginamitan ito ng matalim na patalim. Hindi siya tinulungan. Siya mismo ang nakahiwa sa tali niya habang wala ka. Estor! Kung nakawala siya, ibig sabihin, nasa loob pa rin siya ng simbahan. At alam niyang nandito tayo dahil narinig siguro niya ang mga boses natin kanina. Kailangan natin mag-ingat. Baka tapusin tayo ng lalaki yung Carlito. Nabalot ng matinding tensyon ang buong bodega. Rinig na rinig ng dalawa ang sarili nilang paghinga habang pinagmamasdan ng bawat sulok ng silid. Batid nilang anumang oras ay maaaring may umatake sa kanila sa dilim. Pinalakas ni Estor ang kanyang loob, handa nang harapin ang kalaban para makaligtas at para tuluyang maprotektahan si Ricaela mula sa kasamaan ni Fredo. Nabalot ng matinding kaba ang buong bodega. Tinitingnan ni Estor ang naputol na lupit sa sahig. Alam niyang nasa loob pa rin ng simbahan ang armadong lalaki. Umalis ka rito, Carlito. Magtago ka sa sakristi at ilak mo ang pinto. Hindi kita pwedeng iwan dito ng mag-isa. May hawak siyang baril at patalim. Papatayin ka niya kapag nakita ka niya. Kailangan natin maghiwalay. Mas kabisado ko ang daan sa simbahan kaysa sa kanya. Kapag magkasama tayo, dalawa pa tayong mapapahamak. Babalikan kita kapag napatumba ko na siya. Mag-ingat ka, Estor. Parang awa mo na. Huwag kang magpapahuli. Dahan-dahang lumabas si Carlito patungo sa sakristi. Nagpasya si Estor na umakyat sa kampanaryo upang masubaybayan ang galaw ng kalaban mula sa itaas. Habang umaakyat siya sa makipot na hagdanan, narinig niyang mga hakbang na sumusunod sa kanya. Alam kong nandito ko lang seminarista. Lumabas ka na para hindi ka na mahirapan. Wala kang matatakbuhan dito. Sino nag-utos sa'yo? Napatayin si Ricaela. Aba, mukhang may alam ka na. Kaso ang mga matanong na katulad mo ay hindi naaabutan ng pagtilahok ng manok. Mas lalo lang akong ginaganahan ngayon na tapusin ka. Kapag dinala ko ang ulo mo kay Boss Fredo, baka doblehin pa niya ang bayad ko. Wala kayong makukuhang pera sa kanya. Papatayin din niya kayo pagkatapos niyong gawin ang trabaho niyo. Gagamitin lang niya kayo at itatapon. Tse! Ang dami mong sinasabi. Hindi mo ako madadaan sa pagpapakonsensya mo dahil matagal nang halang ang kaluluwa ko. Lumabas ka na mula sa pinagtataguan mo at harapin mo ako. Wala kang laban sa akin. Isang puto ko lang. Tapos ang buhay mo. Kaya huwag ka nang magmatabang. Nasa bahay ka ng Diyos. Hindi mo ba naisip na magbabayad ka rin sa mga kasalanan mo? Marami na kayong pinatay. Wala akong pakialam sa Diyos mo. Ang mahalaga sa akin, ang 10,000 piso mula kay Boss Fredo. Nakarating si Estor sa pinakamataas na bell tower. Madilim ang buong paligid. Nakita niyang makapal na lubid na ginagamit ng malaking kampana. Naisip niya ang isang mabilis na plano. Kinuha niyang isang lumang kahoy at inihagis ito sa kabilang sulok ng silid. Huli ka!
Nagpaputok ang hitman patungo sa direksyon ng ingay. Kasabay ng pagputok, buong lakas na hinila ni Estor ang lupid ng kampana at inindayog ito patungo sa salarin. Tumama ang makapal na dulo nito sa mukha ng hitman. Binitawan nito ang baril at natumba. Dumamba si Estor at sinuntok ang kalaban hanggang sa mawalan nito ng malay. Carlito, umakyat ka na rito. Napatumba ko na siya. Nagmamadaling umakyat si Carlito, dala ang panibagong tali. Diyos ko, Estor! Muntik na tayo dun ah. Ligtas ka ba? May tama ka ba ng baril? Ayos lang ako. Siguraduhin mong mahigpit ang tali niyan. Hindi na siya pwedeng makawala pa. Dinubli ko na ang buhol. Ngayon, may matibay na tayong ebidensya para idin si Fredo sa mga pulis. Kailangan na nating pumunta sa asyenda bago pa nila saktan si Ricaela. Tama, kukunin ko lang ang baril niya. Tara na! Bago pa man sila makababa ng hagdanan, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na napakalakas na kalampag mula sa malaking pinto ng simbahan. Buksan niyo ang pinto! Philippine Constabulary ito. Alam naming nasa loob lang kayo. Alam naming nasa loob ang pugante. Ang mga otoridad, paano nila nalaman na nandito ka? Si Fredo, binayaran niya siguro sila para halugugin ang buong bayan. Anong gagawin natin ngayon, Carlito? Hindi tayo pwedeng makulong. Papatayin nila si Ricaela. Ako nga harap sa kanila. Magtago ka sa lagusan sa ilalim ng kapilya. At duman ka sa likod. Ako nang bahala rito. Patuloy ang malakas na pagkalampag sa malaking pinto ng simbahan ng Pantabangan. Agad na nagtungo si Carlito sa bukana upang harapin ang mga otoridad. Habang mabilis namang bumaba sa Estor patungo sa maalikabok at masikip na ilalim ng kapilya. Sandali lang po. Binubuksan ang pinto. Nasaan ang kriminal? May nagulat sa amin na nakita si Estor na pumasok dito sa simbahan. Huwag mo siyang itago! Wala po kaming tinatago ng kahit sinong tao rito, sir. Ako lang po ang naiwan dito para maglinis. Habang nasa konbensyon, si Padre Bisauro. Tumabi ka dyan! Seminarista! Napag-utusan lang kami na halugugin ang buong lugar. Kaya huwag kang paharang-harang dyan! Hindi po pwede yan. Banal ang lugar na to. Hindi kayo pwedeng pumasok ng may mga dalang baril at manira ng mga gamit sa loob ng bahay ng Diyos. Wala akong pakialam sa kabanalan ng lugar na ito. Binayaran kami para gawin ang trabaho namin. Kapag nakita ko ang Estor na yon, babarilin ko siya mismo rito. Isa kayong kahihiyan sa mga kagaya ninyong alagad ng batas. Mga konstabularyo kayo. Pero ang ginagawa ninyo, hindi tama. Ganito na bang hustisya ngayon? Ang mga dapat nagpoprotekta sa mga inosente at nagpapabayad dahil lang sa kasinungalingan? Aba, sino ka para magsermon sa akin? Hindi ka pare at seminarista ka pa lamang. Kaya wala kang karapatan na sabihan kami ng tama o mali. Pumasok kayo! Hanapin niyo ang mamamatay tao. Tingnan ninyo sa kampanaryo at sa sakristi. At tawakan niyo nga itong maingay na seminarista. Sa ilalim ng lupa, gumagapang si Estor sa masikip at madilim na lagusan. Puno ng sapot at alikabok ang paligid. Hawak niya ang nakuha niyang baril mula sa hitman. Halos kapusin siya ng hininga sa sikip ng daan. Ngunit pilit siyang sumusulong papunta sa labasan patungo sa likod ng asyenda. Hindi ako pwedeng sumuko ngayon. Hintayin mo ako, Ricaela. Ililigtas kita kay Fredo. Ano ito? May naputol na tali sa taas ng kampanaryo at may lalaking walang malay sa sulok. Niloloko mo ba kami, seminarista? Sinasabi ko sa inyo, walang Estor na nagtatago rito. Ang lalaki yan, ang totoong kriminal na pumasok para manggulo. Huwag mo akong gawing tanga. May tumakas mula rito. Hanapin nyo sa lahat ng sulok. Kapag nalaman ko na tinutulungan nyo ang kriminal na yon, isasama kita sa kulungan. Kung gusto niyo akong ikulong, gawin nyo. Pero wala kayong makikitang Estor dito. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Halugugin nyo, pati sa kumpisalan. Sirain ninyo ang mga kandado kung kinakailangan.
Ang sikip ng daan. Halos hindi ko maigalaw ang mga balikat ko. Pero kailangan kong itulak ang batong ito. Kailangan kong makalabas. Halos gibain ng mga tiwaling konstabularyo ang bawat pinto at upuan sa loob ng simbahan. Pilit silang hinaharangan ni Carlito upang bigyan ng sapat na oras ang kaibigan. Sa kabilang dako, narating ni Estor ang dulo ng lagusan. Buong lakas niyang itinulak ang mabigat na batong nakatakip sa labasan. Salamat sa Diyos. At nakalabas din ako. Kailangan ko magmadali. Malapit na ang gabi. Baka napainom na ni Fredo ang lason kay Ricaela. Hindi ako pwedeng mahuli. Nagpagpag ng alikabok sa Estor at mabilis na tumakbo sa kakahuyan. May hawak siyang baril at matinding paninindigan. Handa na siyang harapin si Fredo at pigilan ang kasamaan nito. Sa loob ng Hacienda Hidalgo, nakaupo si Ricaela sa malawak na sala. Mugtong-mugto ang kanyang mga mata dahil sa walang tigil na pag-iyak. Mula sa kusina, naglakad papasok si Fredo. Bitbit ang isang maliit na tray. Nakapatong rito ang isang mainit na tasa ng tsaa at palihim niyang nilagyan ng lason. Umaasang magiging malinis at tahimik ang pagkuha niya sa yaman ng mga Hidalgo. Ricaela, uminom ka muna nito. Paborito mo itong tsaa mula sa Maynila. Pampakalma yan para ma-relax ka naman. Kanina ka pa umiiyak. Ayoko, Fredo. Wala akong ganang kumain o uminom. Ang bigat-bigat pa rin ang dibdib ko. Kailangan mo magpalakas para sa mga magulang mo. Hindi pwedeng magkasakit ka ngayon. Lalo na at mahina ang puso ni Papa. Halika na. Inumin mo na ito para makatulog ka ng maayos. Paano ako makakatulog kung alam kong hindi pa rin nahuhuli ang mga pumatay sa mga kuya ko? Gusto kong malaman kung bakit kailangan mangyari to sa pamilya natin. Inaasikaso na ng mga konstabularyo yan. Huwag mo na siyang isipin. Asawa mo ako, Ricaela. Tungkulin kong protektahan ka at saluhin ang lahat ng problema ng pamilya mo. Kaya sige na, inumin mo na yan hanggang sa maubos. Gusto kong makita kang nauubos mo yan ngayon din. Kinuha ni Ricaela ang tasa mula sa tray. Dahan-dahan niyang inilapit ito sa kanyang bibig. Bago pa man dumampi ang likido sa kanyang mga labi, isang malakas na kalampag ang yumanig sa sala. Sa pilitang binuksan ni Estor ang malaking pinto. Hawak ang baril na nakuha niya mula sa hitman. Ricaela! Huwag mong inumin yan! Itapon mo yan ngayon din! Estor! Diyos ko! Anong ginagawa mo rito? Ikaw, ang kapal ng mukha mong magpakita rito pagkatapos mong patayin ang mga bayaw ko. Mga tauhan! Pumasok kayo rito! Nandito ang mamamatay tao! Huwag kang magkunwari, Fredo! Alam ko ang buong plano mo! Ricaela, lumayo ka sa kanya! May lason ang tiyan yan! Lason? Anong sinasabi mo, Estor? Siya ang asawa ko! Siyang nagbayad sa mga tauhan para patayin sina Richmond. Narinig ng kaibigan ko ang usapan nila sa loob ng simbahan. Gusto niyang makuha ang yaman ninyo. Kaya papatayin ka rin niya at palalabasin nagpatiwakal ka. Huwag kang maniwala sa baliw na yan, Ricaela. Gumagawa lang siya ng kwento para pagtakpan ang kasalanan niya. May hawak akong ebidensya, Fredo. Nakuha ko ang baril na to mula sa isa sa mga hitman mo na nahuli namin kanina. Alam na rin ng mga pulis ang totoo. Kaya sumuko ka na. Mula sa likurang pinto, pumasok ang nag-iisang hitman na natira sa mansyon. May hawak na mahabang itak. Agad itong sumugod patungo kay Estor. Mabilis na nakaiwas si Estor at ipinutok ang kanyang baril. Tumama ito sa binti ng kalaban. Dahilan upang matumba ito sa sahig at mamilipit sa sakit. Nang makita ni Fredo na bumagsak ang kanyang huling tauhan at nabunyag ng laso ng tsaa, nagbago na ang kanyang ekspresyon. Napagtanto niyang hindi niya na makukuha ng tahimik ang yaman ng mga Hidalgo. Sa matinding desperasyon, mabilis niyang sinakal si Ricaela at itinutok ang kanyang revolver sa ulo ng sarili niyang asawa. Fredo, bitiwan mo ko! Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit, Estor. Ibaba mo ang baril mo
kung ayaw mong pasabugin ko ang ulo ng babaeng ito. Fredo, bitawan mo siya. Wala siyang kasalanan dito. Kasalanan mo ito, Estor. Kung hindi ka lang sana nakialam, naging tahimik sana ang pagkamatay niya. Makukuha ko sana ang titulo ng asyenda nang walang kahirap-hirap. Ngayon, sira ng lahat ng plano ko. Diyos ko, totoong sinasabi niya. Ikaw nga ang pumatay sa mga kapatid ko. Hayop ka, Fredo. Pinagkatiwalaan ka namin. Tumahimik ka! Ginawa ko yun dahil kailangan ko ng pera. At dahil palpak ng plano kong makuha ang mana mo, kikidnapin na lang kita. Hihingi ako ng milyong-milyong ransom kina Don Jovito bago ko sila patayin. Hindi ka makakalabas ng buhay sa asyendang ito, Fredo. Nakapaligid ng mga tao sa labas. Wala akong pakialam. Diyan ka lang, Estor. Huwag kang susunod, kundi pasasabugin ko ang ulo nitong babaeng pinakamamahal mo. Ikaw naman, maglakad ka ng matino at kukuha tayo ng kabayo. Kinaladkad ni Fredo ang umiiyak na si Ricaela patungo sa labas ng mansyon. Nakatutok pa rin ang baril sa ulo nito. Maingat na sumunod si Estor, nakataas ang dalawang kamay, ngunit hindi binibitawan ang kanyang sariling armas. Pagdating nila sa tapat ng mga nakataling kabayo, nakahanap ng maliit na pagkakataon si Ricaela. Buong lakas niyang tinapakan ang paa ni Fredo at kinagat ang braso nitong nakapulupot sa kanyang liig. Aray! Walang hiyang babae ka! Nabitawan ni Fredo si Ricaela ng ilang segundo. Mabilis na tumakbo si Estor at malakas na sinuntok si Fredo sa mukha. Tumilapon si Fredo sa lupa. Sa pagbagsak niya, nalaglag mula sa kanyang bulsa ang maliit na kahon na naglalaman ng reserbang bala para sa kanyang revolver. Nang makitang nakalapit na si Estor at nakatayo na si Ricaela sa likuran nito, nagpanik si Fredo. Pilit siyang sumampa sa pinakamalapit na kabayo at mabilis itong pinatakbo papalabas ng gate. Ayos ka lang ba, Ricaela? Nasaktan ka ba niya? Ayos lang ako, Estor. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko dahil nagduda ako sa iyo. Ikaw pa lang nagsasabi ng totoo mula pa noong simula. Wala yun. Ang mahalaga, ligtas ka na ngayon. Ricaela, pumasok ka na sa loob ng mansyon at ilak mo ang lahat ng pinto. Darating na sina Carlito kasama ang mga konsabularyo. Saan ka pupunta? Pakiusap. Huwag mo na siyang sundan. Hayaan mo na ang mga konstabularyong humuli sa kanya. Hindi pwede. Kailangan kong siguraduhin na hindi na siya makakabalik pa para saktan kayo. Tatapusin ko ang kasamang sinumulan niya. Sumampa si Estor sa isa pang kabayo at mabilis na hinabol ang tumakas na si Fredo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, binabagtas nila ang madilim at masukal na daan patungo sa istasyon ng tren kung saan naghihintay ang huling plano ni Fredo. Sa kabilang dako, sa istasyon ng tren, sa labas ng bayan, naghihintay ang isang magandang babae, si Gracia, ngunit hindi siya nag-iisa. Pinapalibutan siya ng 5 armadong tulisan mula sa kabilang probinsya. Nakangiti si Gracia habang tinitingnan ang riles ng tren. Mukhang inip na. Nasaan na bang duwag na yon? Sabi niya, mabilis niya lang tatapusin ng asawa niya. Bakit hanggang ngayon? Wala pa siya rito. Baka nahuli na ng mga pulis, Madam Gracia. Gusto niyo bang salubungin na namin siya sa daan para makasiguro tayo? Maghintay kayo rito. Darating yon. Masyadong sakim si Fredo para magpahuli ng buhay. Dala niya sigurado mga titulo ng lupa at mga alahas bago siya tumakas mula sa asyenda. At pagdating niya rito, ano ang gagawin namin sa kanya? Kunin niyo ang lahat ng dala niyang bagahe. Pagkatapos, patayin niyo siya. Ayokong may sagabal sa yaman ko. Akala ko ba magsasama kayo pa Maynila? Mahal na mahal kayo ng negosyanteng yon. Ipinagmalaki pa niya sa amin na kayo ang papalit sa asawa niya. Pagmamahal? Walang puwang sa akin yan. Ginamit ko lang siya para makuha ang yaman ng mga hidalgo na hindi nadudungisan ng kamay ko. Siya ang pumatay sa magkakapatid. Siya ang hahabulin ng batas at ako ang tatakas, dala ang pera. Mula sa dilim, lumitaw ang hinihingal ni si Fredo, sakay ng kabayo. Pawis na pawis at gulat na gulat si Fredo nang makitang may mga armadong lalaki na nakatutok ang mga baril sa kanya
Pagbaba niya sa riles. Gracia, mahal ko. Salamat sa Diyos at nandito ka na. Tulungan mo ako. Oh, nandito na pala ang matapang na negosyante ng pantabangan. Bakit parang hinahabol ka ng mga multo, ha Fredo? Akala ko ba ay maayos mong natapos ang trabaho mo sa asawa mo? Pumalpak ang plano sa asyenda. Nalaman ni Estor ang lahat. Kinailangan kong i-hostage si Ricaela pero nakawala siya. Kailangan na nating sumakay ng tren ngayon din bago pa dumating ang mga pulis. Teka lang, masyado ka nagmamadali. Nasaan na ang mga titulo ng lupa na ipinangako mo sa akin? Nasaan ang mga ginto ni na Don Jovito? Wala akong nadala. Wala. Kinailangan kong tumakas agad dahil nakuha ni Estor ang baril ng tauhan ko. Pero huwag ka mag-alala. Marami pa akong pera sa bangko sa Maynila. Tara na, sumakay na tayo. Wala kang nadala? Wala? Bakit ganyan ka makatingin? At bakit nakatutok ang mga baril nila sa akin? Mga tauhan mo ba ang mga ito, Gracia? Sabihan mo silang ibabayan. Ako ito, si Fredo. Mga tauhan ko sila, Fredo. At hindi nila ibababa ang mga baril na yan. Isa kang malaking kabiguan. Pinaghintay mo ako rito? Tapos wala ka naman palang maibibigay sa akin, kundi mga problema? Gracia, anong ibig sabihin nito? Akala ko ba mahal mo ako? Nangako tayo sa isa't isa. Sinabi mo na magiging masaya tayo kapag nakuha mo ang Hacienda Hidalgo. Naniwala ka naman. Masyado kang utu-utu, Fredo. Akala mo ba talaga sasama ko sa isang palpak na kriminal na walang dalang pera? Papatayin din sana kita ngayong gabi para masolo ko ang yaman mo. Eh kaso, isa ka palang malaking pabigat. Niloko mo ako? Pinatay ko ang mga bayaw ko para sa'yo. Muntik ko nang patayin ang sarili kong asawa para lang makasama ka. Kasalanan mo yan dahil sakim ka. Tapusin niya ng lalaking yan. Wala na tayong pakinabang sa kanya. Bago pa man makapagpaputok ang mga tulisan, biglang sumulpot sa Estor, lula ng kanyang kabayo. Mabilis siyang nagpaputok ng baril sa hangin upang guluhin ang atensyon ng mga tulisan. Lahat kayo! Ibaba niyo ang mga armas niyo! Nakapaligid na ang mga konsabularyo sa buong lugar! Sinong lalaking yan? Siya bang sinasabi mong Estor, Fredo? Siya nga! Patayin niyo siya! Papatayin niya tayong lahat! Mga bobo! Paputukan niyo silang dalawa. Huwag niyong hayaan makalapit dito sa akin. Nagkagulo ang buong istasyon. Nagpaputok ang mga tulisan. Ngunit mahusay na iniliko ni Estor ang kanyang kabayo sa likod ng lumang bariles. Si Fredo naman ay nagtago sa likod ng isang sirang karwahe. Nanginginig habang kinakapa ang kanyang baril. Natuklasan niyang 6 na bala na lamang ang nakasalpak sa kanyang revolver dahil naiwan niyang reserba sa hasyenda. 6 na bala na lang meron ako. Wala na akong reserba. Diyos ko, mamamatay ako rito. Fredo! Sumuko ka na! Niloloko ka lang ng babaeng yan. Harapin mo ang batas para sa ginawa mo kina Richmond. Huwag kang makialam dito, Estor. Papatayin ko muna ang traidor na babaeng yan. Sa patuloy na pagpapalitan ng putok, napatumba ni Fredo ang isa sa mga tauhan ni Gracia. Ginamit ni Estor ang pagkakataong yun upang patakbuhin ang kanyang kabayo nang mabilis patungo sa grupo ni Gracia. Binunggo ng kabayong 2 pang tulisan. Nang makitang dihado na siya, napasigaw sa galit si Gracia at dali-daling tumakbo papasok sa rilis ng tren upang tumakas habang sinisigawan ang iba pang mga tauhan na umatras na rin. Mga duwag! Huwag niyo akong iwan dito! Babalikan ko kayong lahat! Hayaan mo na siya, Fredo. Ikaw ang kailangan kong harapin ngayon. Hindi ako magpapahuli sa'yo, Estor. Hindi ako makukulong dahil sa'yo. Nang makitang wala ng kakampi, muling sumampa si Fredo sa kanyang kabayo. Desperado at puno ng puot, pinatakbo nito ng mabilis patungo sa pinakamasukal na bahagi ng kakahuyan. Hindi nag-aksaya ng oras si Estor. Hinigpitan niya ang hawak sa renda at matapang na sumunod. Handa na siya sa huling pagtutuos.
Mabilis na tinatahak ng 2 kabayo ang makipot at madilim na daan papasok sa masukal na kakahuyan. Walang ibang maririnig sa buong paligid kung hindi ang malalakas na yabag ng mga hayop at ng paghawi ng mga matatalas na sanga. Desperadong pinalo ni Fredo ang kanyang kabayo upang mas bumilis ito. Sa likuran, mariing nakahawak si Estor sa renda. Hindi alintana ang mga gasgas sa kanyang mukha mula sa mga tinik at dahon. Papalapit ng papalapit ang agwata ng 2. Tumigil ka na, Fredo! Wala ka ng kawala! Makitid ang daan na yan patungo sa dulo ng kakahuyan. Sumuko ka ng maayos kung gusto mo pang mabuhay. Huwag kang lumapit. Papatayin kita, Estor. Sinasabi ko sa'yo, papatayin kita! Lumingon si Fredo at nagpaputok ng kanyang revolver patungo sa direksyon ni Estor. Isa! Ubusin mo ang bala mo, Fredo! Hindi mo ako matatamaan sa bilis ng takbo natin. Sayangin mo lang ang mga bala mo! Hayop ka! Bakit hindi ka pa mamatay? Bakit ba palagi ka nalang nakaharang sa mga plano ko? Nagpaputok muli si Fredo ng 2 beses habang patuloy silang naghahabulan. 2! 3! Masyado kang nanginginig, Fredo. Paano mo ipagmamalaki ang tapang mo kung hindi mo man lang matamaan ang mga hinahabol mo? Isa kang malaking duwag. Mula pa noon, duwag ka na. Kaya kailangan mo lagi magbayad ng mga tauhan para gawin ang mga maduduming trabaho mo. Mas mabuti na magbayad ng tao kaysa maging tangang katulad mo. Umalis ka sa seminaryo para sa babaeng nakatali na sa akin. Tanga ka, Estor. Ginulo mo ang buhay ko. Kinuha mo sa akin ang lahat ng dapat sana ay sa akin na. Ako ba ang kumuha ng lahat sa'yo? Ikaw ang pumasok sa asyenda at nanira ng pamilya. Ikaw ang kumuha sa buhay ni na Richmond, Ricardo at Renato. Ninakaw mo ang pamilya ni Ricaela para lang sa sarili mong kasakiman. Wala kang puso. Dahil sa akin ang yaman na yun, ako naghirap para makuha ang tiwala ng mga matatandang yun. Binayaran ko mga utang ni Don Jovito sa mga bangko sa Maynila. Akala mo ba malinis ang mga hidalgo? Baon sila sa utang. Ako ang sumagip sa kanila. Kung hindi dahil sa pera ko, sa kangkungan na sila pupulutin. Kaya kinukuha ko lang interes ko mula sa mga pagkakautang ng pamilyang yon. Lumingon muli si Fredo at nagpaputok ng isa pa. 4! Kaya ba tama lang napatayin mo ang mga anak nila? Niligtas mo sila para nakawin ang buhay nila? Hindi nabibili ang pamilya, Fredo. Hindi mo pwedeng angkinin ang buhay ng ibang tao para lang bayaran ang mga utang nila sa negosyo. Wala kang alam sa negosyo. Wala kang alam sa tunay na mundo. Nabubuhay ka lang sa mga dasal mo sa loob ng seminaryo habang ako nagtatrabaho ng matindi. Hindi ka bagay kay Ricaela. Hindi mo siya kayang buhayin. Maaaring wala akong yaman na tulad mo, pero hindi ako naging halimaw. Kahit kailan, hindi ko sasaktan si Ricaela. Ikaw, kaya mong lasunin ang sarili mong asawa para lang sa pera at para sa ibang babae. Nasaan ang Gracia mo ngayon? Iniwan ka na niya. Si Gracia, niloko niya ako. Niloko niya ako. Lahat ng ginawa ko ay para sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na panalo ka na, Estor. Hinding-hindi ako babagsak sa mga kamay mo. Babariling kita sa ulo! Nagpaputok muli si Fredo, ngunit tumama lamang ito sa mga puno. 5! Isa na lang ang natitira sa revolver mo. Siguraduhin mong tatamaan ako dahil kapag naubos yan, tapos ang kasamaan mo at haharapin mo ang galit ko. Dahil sa sobrang bilis ng pagtakbo at pagliko sa masukal na daan, natabig ng kabayo ni Fredo ang isang malaking ugat ng puno. Nawala ng balanseng hayop at biglang natumba. Tumilapon si Fredo sa damuhan at kumulong ng malakas hanggang sa tumama ang likod niya sa isang malaking bato. Dumating si Estor, hinila ng mahigpit ang renda ng kanyang kabayo para huminto. Tiningnan niya ang dugoang si Fredo mula sa itaas. Tapos na ang pagtakbo mo. Wala na ang kabayo mo at wala na ring reserbang bala. Huwag kang lalapit. May isa pa akong bala. Itututo ko to mismo sa puso mo.
Sige! Ilalapit ko pa ang dibdib ko sa'yo. Iputok mo, Fredo. Iputok mo. Para makita natin kung sino talagang panalo sa ating dalawa. Huwag mo kong subukan, Nestor. Papatayin talaga kita. Alam kong takot ka. Takot na takot ka. Dahil wala na ang mga bayang tauhan mo. Wala na si Gracia para tulungan ka. Wala na ang asawa mong nagtiwala sa'yo. Mag-isa ka na lang ngayon sa gitna ng gubat na ito. Tumahimik ka! Tumahimik ka! Itinutok ni Fredo ang baril at kinalapit ang gatilyo. Umalingaw-ngaw ang huling putok ng revolver dahil sa matinding panginginig ng kanyang kamay mula sa pagkakabagsak. Tumama lamang ang bala sa lupa malapit sa mga paa ng kabayo ni Estor. Napaluhod si Fredo, bakas ang matinding gulat at takot habang pilit na kinakalabit mula sa gatilyo ng baril. Ngunit tanging mga klik lamang ang naririnig. Walang anumang ingay na lumalabas mula sa sandata. Bumaba si Estor mula sa kanyang kabayo. Naglakad siya papalapit kay Fredo ng dahan-dahan. Ano? May bala ka pa ba? Ikasa mo na sa langit. Kung wala, ako na ang maghahatid sa katapusan mo. Wag, Estor, maawa ka. Bibigyan kita ng pera. Bibigyan kita ng kalahating yaman ko. Iiwan ko na si Ricaela sa iyo. Sige na, kunin mo ng asawa ko. Huwag mo lang akong patayin. Hindi ko kailangan ng maduming pera mo. At lalong hindi mo pagmamay-ari si Ricaela para ipamigay mo na parang ordinaryong bagay. Pakiusap. Magkaibigan naman tayo dati, di ba? Nag-inuman pa tayo sa asyenda. Maawa ka sa akin. Naawa ka ba kina Richmond nung pinatay niyo sila habang natutulog at walang kalaban-laban? Naawa ka ba kay Ricaela nung binigyan mo siya ng lasong tsaa habang umiiyak siya? Sunod-sunod ang malalakas na suntok ang ibinagsak ni Estor sa mukha at sikmura ni Fredo. Ibinuhos niya ang lahat ng puot, ang lahat ng sakit at ang lahat ng hinagpis na dinanas niya at ng mga taong mahal niya sa nakalipas na mga araw. Walang nagawa si Fredo kung hindi ang sumikaw sa sakit habang pilit na sinasangga ang kamao ni Estor. Ngunit masyadong malakas ang kalaban. Aray! Tama na! Pakiusap, tama na! Mamamatay ako! Ito ang para sa lahat ng luha ng mga magulang ko. Ito ang para kay Richmond na palaging nagtatanggol sa iyo noon sa mga tao. Ito ang para kay Ricardo na siniraan mo sa harap ng sarili niyang ama. Ito ang para kay Renato na walang ginawa kundi ituring kang tunay na kapatid. Estor, tama na. Hindi ko na kaya. Ito ang para kay Ricaela. Para sa bawat luhang pumatak sa mga mata niya dahil sa panluloko mo. Sa huling mabigat na suntok, tuluyang nawala ng malay si Fredo. Nakabulagta siya sa lupa, puno ng pasa at ng dugo. Huminto si Estor. Nanginginig ang kanyang mga kamao. Tiningnan niya ang kalaban at kinuha ang baril na nakasuksok sa bewang nito. Pwede niya nang tapusin ang buhay ni Fredo doon mismo. Ngunit umiral ang mga salita ng Diyos at ang mga itinuro sa kanya sa seminaryo. Hindi ako mamamatay tao. Mabubuhay ka, Fredo. Mabubuhay ka para pagbayaran mo ng buong lahat ng ginawa mo sa loob ng kulungan. Araw-araw mong pagsisisihan ang kasakiman mo. Itinali ni Estor ang mga kamay at paa ni Fredo gamit ang natitirang makapal na lubid. Mula sa kanyang kabayo, inihanda niya ang kalaban upang dalhin pabalik sa bayan kung saan naghihintay ang batas na matagal na nitong iniiwasan at ang hustisyang matagal nang inaasam ng Pantabangan. Unti-unting sumikat ang araw sa bayan ng Pantabangan, nagdadala ng bagong pag-asa matapos ang mga gabing puno ng takot. Sa istasyon ng tren, dumating ang mga mapagkakatiwalaang otoridad, sakay ng kanilang mga sasakyan. Nangunguna rito ang kaibigan ni Estor na si Carlito. Nadatna nilang nakatali si Fredo sa lupa, habang sina Gracia naman at ang mga tulisan ay nakadapa at sumuko na sa kabilang istasyon matapos madakip ng mga konstabularyo. Estor! Ligtas ka! Salamat sa Diyos at nabutan namin kayo bago pa may mangyaring masama sa'yo.
Nandyan na siya, Carlito. Tinalian ko siya para hindi na makatakas. Si Gracia at ang mga tulisan ay sumuko na rin matapos malaman na paparating na kayo. Hulihin niyo ang babaeng yan at ang mga kasama niya. At buhatin niyo ang negosyanteng yan at ipasok sa sasakyan! Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Fredo. Pakawalan niyo ako at babayaran ko kayo ng doble sa kinikita ninyo. Wala nang halaga yung pera mo, Fredo. Nagsalita na ang tauhan na nahuli sa simbahan. Inamin niya ang lahat ng utos mo at mga pangloloko mo. Wala akong kinalaman dyan. Dinamay lang ako ng baliw na lalaking yan. Pakawalan niyo ako dito. Huwag na kayong magpalusot. Pare-pareho kayong mananagot sa batas. Dalhin niyo sila sa paitan, ngayon din! Estor, pagsisisihan mo ito. Babalikan kita. Babalikan ko kayong lahat! Kinaladkad ng mga pulis ang sumisigaw na si Fredo papalayo. Pinanood lamang siya ni Estor hanggang sa maisakay ito. Matapos maayos ang lahat sa estasyon, ibinalik ng mga pulis si Estor sa Hacienda Hidalgo. Naghihintay roon ang maraming tao, kabilang ang kanyang mga magulang na sina Bining at Kupe at ang mga tauhan ng asyenda. Anak ko, Estor anak ko, patawarin mo kami. Patawarin mo kami ng itay mo dahil nagduda kami sa iyo. Napakalaki ng kasalanan namin sa iyo, Estor. Buntik na kaming maniwala sa mga tsismis na mga tao kaysa sa sarili naming anak. Patawad, anak. Kalimutan na po natin yon, inay, tay. Ang mahalaga, ligtas na tayong lahat at lumabas ng katotohanan. Estor, patawarin mo rin ang matandang ito. Nagdala ako ng takot at galit noong gabing yon. Inisip kong ikaw ang gumawa nun sa magkakapatid na Hidalgo. Ako ang naging dahilan kung bakit ka tinugis ng mga pulis. Naiintindihan ko po, Manang Delia. Kahit ako, magugulat kung makikita ko ang tagpong yun paggising ko. Tapos na po at nahuli na ang mga tunay na salarin. Wala na kayong dapat alalahanin. Estor, sa ngalan ng hanay ng konstabularyo, humihingi rin kami ng paumanhin sa maling pag-akusa sa iyo. Malinis na ang pangalan mo at gagawin ka naming star witness para sa oras na litisin ang kaso. Sinasabi ko na nga ba at mananalo ang totoo. Ipagmamalaki ka ni Padre Bisauro pag uwi niya mula sa kumbensyon, Estor. Matapos mag-uwian ng mga tao upang magpahinga, naiwan si Estor sa malawak na hardin ng mansyon. Lumapit sa kanya si Ricaela. Basag pa rin ang boses nito mula sa labis na pag-iyak. Ngunit may matamis na ngiti sa kanyang mga labi nang magtama ang kanilang paningin. Tapos na, Estor. Makukulong ng mga taong sumira sa pamilya ko. Makakakuha na ng hustisya ang mga kapatid mo, Ricaela. Hindi ko man sila nailigtas noong gabing yon. Sigurado akong hindi makakatakas ang gumawa nito sa kanila. Iniligtas mo ko. Iniligtas mo ang buhay ko at ang mga magulang ko mula sa pagkalason. Kung hindi ka dumating, baka tuluyan na kaming nawala lahat. Pangako ko yun sa'yo. Bago pa man ako pumasok sa seminaryo, na palagi kitang poprotektahan kahit ano pa man ang mangyari sa ating dalawa. Patawad dahil nagduda ako, Estor. Patawad dahil inisip kong kaya mo kaming saktan. Narinig ko ng lahat ng sinabi mo sa loob ng kumpisalan, Ricaela. Alam kong natatakot ka lang at naguguluhan. Hindi ako nagalit sa'yo kahit isang segundo. Ikaw ba ang paring nakausap ko roon? Diyos ko, narinig mo ang lahat ng inamin ko sa loob? Narinig ko na hanggang ngayon. Ako pa rin ang mahal mo. At iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para harapin si Fredo kahit na mag-isa lang ako. Totoong sinabi ko doon. Ikaw ang minahal ko, Estor. Wala nang iba. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko na alam kung paano kami babangon ni na mama at papa. Hindi kayo nag-iisa. Tutulungan ko kayo. Wala na akong planong bumalik sa seminaryo. Gusto kong manatili rito. Gusto kong tulungan kang buuin ulit ang pamilya mo at ang hasyenda. Pero paano ang mga pangarap mo? Paano ang bukasyon mo?
Ang pangarap ko ay makasama ka. Ang maglingkod sa mga taong mahal ko. At narito yun sa Pantabangan. Kasama mo. Hindi mo na kailangang umalis at magtago. Malaya ka na, Estor. Malaya na tayo. Inilabas ni Estor ang maliit na kwintas na nakabalot sa lumang panyo mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong inilagay sa palad ni Ricaela. Pumunta ako rito nung gabing yun para ibalik ito at magpaalam sa'yo. Pero ngayon, ibinabalik ko na ito bilang pangako na hindi na ako aalis pa. Salamat, Estor. Salamat sa lahat. Nakatayo ang dalawa sa ilalim ng maliwanag na kalangitan. Malinis na ang pangalan ni Estor at nakapiit na ang mga taong naghasik ng kasamaan sa kanilang buhay. Sa kabila ng mga nawala at mga pagsubok, alam nilang muling magiging tahimik ang Pantabangan at sa pagkakataong ito, malaya na nilang maipagpapatuloy ang kanilang pagmamahalan. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kabuuan ng maaksyon at madramang pakikipagsapalaran ni na Estor at Ricaela. Naway nagbigay ito ng inspirasyon sa inyo na ipaglaban ang tama at huwag sumuko sa ngalan ng tunay na pagmamahal. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa ating mga kwento. Tandaan, gaano man kadilim ang gabi at kasidhi ang mga pagsubok, ang katotohanan at kabutihan ay palaging nananaig laban sa kasakiman. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi hanggang sa susunod na kwento.